Unang araw ng pasukan sa Ginaang Elementary School sa Bontoc Mountain Province. 174 na mga estudyante, karamihan sa kanila mga katutubong igorot, ang nagsipasok ngayong araw. Ang tanong, may gagamitin naman kaya silang sapat na aklat? Kasabay ng pagbubukas ng klase sa buong bansa ay ang pagbabalik din ng mga dati ng problema, gaya na lamang ng kakulangan sa mga aklat. Itong nararanasan ng mga estudyante ng Ginaang Elementary School sa Bontoc Mountain Province. Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. Mga anak ay good morning. 17 taon nang nagtuturo sa Ginaang si Teacher Edna Calito. Kaya alam niya ang taon-taong problema sa kakulangan sa aklat dito sa kanila. Katulad ng ibang paaralan sa bansa, K-12 curriculum na ang ipinatutupad dito. Walang books. Yung ginawa kong book, yung kinang-textualize ko, yun ang ipamimigay ko sa kanila. So paano natin in-explain ngayon yung mga lesson pag ganun? Lahat ng subject walang libro. Teacher initiative. Kaya gumagawa ko ng mga visual aids para maintindihan nila ang aralin. Ang nag-iisang librong pang K-12 sa subject na mother tongue, nasa salitang Ilocano. May ibinigay naman pero sa Ilocano. Hindi naman naiintindihan ng mga bata ang Ilocano. Kaya hindi ko na ibibigay sa mga bata. Kaya para maintindihan ng kanyang mga estudyante, kinailangang isalin ng buo ni Teacher Edna ang libro sa lengguwaheng Igorot o Bontoc na alam ng mga bata. Gumawa kami ng libro para sa mga bata kasi yung mga ibinigay ng DepEd hindi naiintindihan ng mga bata kasi sa Ilocano nga. Kami nga mga guro, hindi namin naiintindihan ang lahat ng Ilocano sa mga bata pa kaya kailangan naming mag-contextualize ng libro para maintindihan ng mga bata. Malungkot pero kailangan gumawa ng paraan para sa mga bata. Sit properly. Na subject ako ay ununa is mother tongue. Sa klase naman ni Teacher Helen Magsoy sa grade 2, kumpleto ang mga libro para sa K-12 curriculum. Pero problema din niya ang hindi pagkakasali ng mga ito sa lengguwaheng Igorot. Ang libro sa grade 2, kompleto. Tig-iisa sila. Kaya lang, yung nakasulat sa libro, ito'y nakasulat sa Ilocano. Kaya ako, ang ginagawa ko bilang teacher, ay nag-contextualize ako. Pero may mga malalalim na Ilocano na hindi ko rin naiintindihan, kaya nagtatanong ako sa iba. Kakulangan din sa libro ang idinadaing ni Teacher Joy Chakas, guro sa grade 3 dito sa Ginaang. Meron po ba tayong libro? Wala po, sir. Incomplete po. Pag sinabi incomplete, ano lang po yung meron tayo? Mati lang po, sir. Tapos wala na po. At para sa mga subject kung saan wala pa silang mga aklat na pang K-12, lumang aklat na hindi na akma sa bagong curriculum ang ginagamit. Mga ito po, sir, yung old books namin. Yung mga English, yung mga ito. Ito po, sir, 1997 pa ito yung copyright eh. 1997 pa, sir. kailan pa yung nakuha ng eskwelahan? Hindi ko natiyak, sir. 3 years pa lang ako dito, sir. Ito yung mga libro namin, sir, na ginagamit namin. Alternative namin na ginagamit habang hindi pa nila binibigay yung K-12 na aklat namin. Sabi ni Teacher Joy, may mga leksyon sa K-12 curriculum na wala sa mga lumang libro. Ito yung halimbawa, sir, ng curriculum guide ng grade 3 na pinagkukunan namin ng mga objectives namin everyday. Gaya nitong science, describe sources of light and sound, heat and electricity, and enumerate uses of light, sound, heat, and electricity. Wala yan dun sa mga Wala libro. rin po, sir. Ako na ang nag-a-adjust para sa kanila. Kumukuha ako, nagpo-print ako, may printed ako, may activity cards ako.
may activity sheets para sa kanila. Para hindi ka may mag-depend ng gusto sa aklat, sir. Hiling ni na Teacher Joy, Helen at Edna, mabigyan sila sa lalong madaling panahon ng mga librong kailangan nila. Mas maganda sana, sir, kung talagang meron na kaming aklat na gagamitin. Para naman makatulong sa amin, hindi masyadong mahihirapan na maghagilap pa ng mga materialis. Tinungo namin ang regional office ng Department of Education dito sa Cordillera Administrative Region o CAR na sumasakop sa Ginaang Elementary School. Nais naming malaman kung bakit may kakulangan pa rin sila sa mga libro. Siguro totoo nga meron. So, ang ine-expect lang kasi namin and from the level of the regional office, the division offices should have reported that and probably ask how the regional office can help them come up with these LMs if ever they do not have. But as for now, there are no reports that they do not have these LMs. Pero ang sabi nga ninyo, meron yung hindi nabigyan na parang kung kami rin, no? Bakit kaya at bakit hindi na-report? So, salamat naman at sinabi nyo sa amin so we can follow it up sa division office. Tungkol naman sa mga librong hindi nakasalin sa lengguaheng Igorot na naiintindihan ng mga estudyante sa Ginaang Elementary School, matagal na raw nilang hinihiling na magkaroon ng ganitong bersyon ng mga libro. We were also quite dismayed nung lumabas yung mga ka-approve na mother tongue. Wala na naman yung kangkanai na parang karamihan sa CAR, kankanay, ibaloy, at saka yung ibang sinubmit na for approval sana na ma-accept na maging mother tongue ng CAR. Because totoo, Ilocano is not the common language in CAR. Hindi talaga magagamit yan. Ang nakapanghihinayang sa kabila ng kasalatan sa aklat ng maraming estudyante sa mga pampublikong paaralan sa bansa, may natuklasan ng Commission on Audit ng mga aklat na tila nasayang at hindi na mapakikinabangan. Dito sa sulok na to, kung papansinin mo, mga bago pa yung libro. Ito yung libro sa math, meron din para sa AP, at saka ito English, na para dapat sa grade 3. Dumating daw itong mga librong to, dineliver, noon pang 2012. Hindi na ito ipinamahagi sa mga estudyante dahil nga hindi na angkop sa K-12 program. Kung ang mga estudyante ng Ginaang Elementary School nagtitiis sa kakulangan ng mga aklat, may mga libro para sa mga pampublikong paaralan ang hindi napakikinabangan. Ayon sa report ng Commission on Audit para sa school year 2012 hanggang 2013, mahigit 600 million pesos na mga libro ang hindi akma sa K-12 program at posibleng hindi mapakinabangan. Great, dapat one children. Kung pagbabasihan ang COA report, nag-procure o nag-imprenta ang Department of Education o DepEd ng mahigit 16 na milyong textbooks para sa basic education curriculum noong school year 2011-2012. Pero ang problema, sa sumunod na school year na 2012-2013 ay nagdesisyon ng DepEd na ipatupad ang K+12 curriculum. Isang marikina sa sinasabi ng COA na nakatanggap ng pinakamaraming libro na hindi akma sa K-12 program. Ang Parang Elementary School ang isa sa pinakamalaking pampublikong paaralan dito sa Marikina. Mayroon itong mahigit 4,000 mag-aaral. Sabi po kasi ng COA na migay ng mga libro na hindi akma sa K-12. So ito po ay para sa grade 1, 2, 7 at 8. Ito po ba mga librong to natanggap ng Parang Elementary School? Yes, ma'am. Lahat Nakatanggap po yan. po kami. Opo. Mga anong taon po? Sa 2012, September. Dito po ang grade 1, pinagdala po yung mga language. 2013. Ibig sabihin mo, noong 2013, hindi nyo na Hindi na po binigay yung grade. hindi niya binigay yung mga libro. Ang
nakaano na po sa stock. Grade Ang dami po pala. Saan po yung mga grade 1? Ito po yung grade 1. Ito na yung mga libro no, na binabanggit ng Commission on Audit sa kanilang report. Ito yung Elementary Mathematics 1, tapos English Expressways 1, at Matapat na Pilipino 1. Ilan lamang ito dun sa mga libro no, na nabanggit ng COA. At ayon din naman kasi sa COA, isa ang Marikina sa may pinakamalaking natanggap na mga libro na hindi naman akma sa curriculum ng K-12. Nakatanggap sila ng halaga na nasa 4.6 million pesos. Or hanggang kailan siya mapapakinabangan ng mga bata? 5 years po ang lifespan ng textbooks eh. Binigay ko sa inyo to ng 2012. Sana po hanggang 2017 siya. Yes, ma'am. Pero dahil po hindi akma sa curriculum, 2013 pa lang, hindi nyo na po ni-release. Ano ang gagawin sa mga librong yon? Kukunin na po sa amin at bahala na po yung division office kung saan po nila dadalhin. Pero bukod sa mga nasa listahan ng COA, may natuklasan kaming mga libro na bago at hindi na naipamahagi sa mga estudyante. Dito sa sulok na to, kung papansinin mo, mga bago pa yung libro. Ito yung libro sa math, meron din para sa AP, at saka ito English, na para dapat sa grade 3. Dumating daw itong mga librong to, dineliver noon pang 2012. Hindi na ito ipinamahagi sa mga estudyante dahil nga hindi na angkop sa K-12 program. Alam nyo, itong mga librong ito na nakatambak na lamang dito sa gilid ng stockroom, wala pa to sa listahan ng Commission on Audit. Giit ng Division Superintendent ng DepEd Marikina, mapapakinabangan pa ang mga librong hindi na akma sa K-12 curriculum. Yun pong not utilized, I want to disagree on that, kasi po, it's being utilized. Those books were accepted by the division, and even though nakarating na ang K-12, nagagamit po sila as reference books, supplementary books or supplementary materials. So nagagamit po sila, hindi po totoong hindi nagagamit. Ito yung luma, Mathematics for Everyday Use, at ito naman yung bago na sinasabi nilang akma sa K-12 curriculum. Ang malaking pagkakaiba nila, yung luma ay nasa Ingles at ito namang bago ay nasa mother tongue. So, ang katanungan lamang paano magiging reference yung luma kung ibang-iba yung lengguwahe na ginagamit niya? Bukod sa Marikina, nabanggit din sa COA report ang DepEd District Office ng Pasig. Ayon sa COA, umabot sa mahigit 3 milyong piso ang halaga ng mga librong na i-deliver sa Pasig na hindi na akma sa K-12 curriculum at hindi na napakikinabangan. So malinaw na makikita natin na talagang walang pagpaplano, konkreto, walang kahandaan yung ating gobyerno para ipatupad itong K-12. Nung nakaraang taon, second quarter na nga dumating sa halip na magamit ng first quarter. Kaya hindi na pakinabangan. Tama yung sabi nyo, nando lang sa nasa storage room lang yung mga libro at hindi nagamit. Personal kong tinanong si Secretary Armin Luistro tungkol sa report ng COA. Ano po yung paliwanag ng DepEd tungkol dun sa 600 million pesos? Okay, number one, nagkamali ang COA. Sinabi niya 608 million for all textbooks in the new curriculum. Pag isa-isahin mo yon, at nagtataka kung ba hindi nakita ng auditor yon, yung 608 million na yan, ang ginamit dyan para sa grade 1 at grade 7 na textbooks, on that year, are only a portion of that. Okay, so number one, I think they have to look at their figures. Number two, we will respond officially to COA, but the truth of the matter is, maghanap ka ng private school na gumagamit ng textbook at nung magbago ang curriculum, itinapon lahat yung old textbook. My big argument is, I don't think they realize that all textbooks are usable depending on ano yung mga pages doon. Kasi binago naman natin yung curriculum. That's just the order and the sequence. There are a lot of very good things in an old textbook and I can show that to you per textbook. Itinanong ko na rin kung ano ang pwedeng gawin ng DepEd sa mga paaralang gaya ng Ginaang Elementary School na may kakulangan pa rin sa aklat. Ito yung assurance ko sa'yo. Bigay mo sa akin kasi kung may estudyante
may kailangan yan. Kung walang possibility and DepEd na tulungan sila, marami kaming partners. So yun lang, the area and what are the needs. Gabay at tanglaw para sa pagkatuto ng mga mag-aaral ang mga aklat. Masaklap isiping sa kabila ng kasalatan ng ilan, may ilang librong tila nasasayang lang. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako po si Maki Pulido. Ako si Jigo Manicad at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.